Antay lang tayo ng kasama, guys. Yan. So, share lang natin tong live. Good evening po, Sir Beans. Ayan. So, magantay lang tayo kasama, guys, ha. Kaka-start lang natin. More pa po sa difficult age problem mo sa YT, engineer. Sige po, dagdagan ko later. Medyo busy kasi tayo, guys, eh. Madami tayong ginagawa ngayon. Pero dadagdagan ko pa yun, guys. Madami pa yun, actually. At hindi lang difficult yun. May impossible problem pa tayo dyan. Ayan. Pero higher math na yun. Hindi na pang CSE. Pag CSE kasi mostly yung difficult level lang talaga. Ganon din yung nag-exam ako, guys, nung March 8. 3 tao rin yung given. 99 daw, sabi ni Boss Vic. Bam, bilis ni sir, ah. Antay lang tayo, guys, kasama. Medyo late kasi tayo nag-start ngayon. Yan, so kahit ano lang, guys. 50 viewers, start na natin. Ayan, so hello sa 38 na viewers natin. Ayan, malapit na. Basic problem lang tayo ngayon, guys, ha. More word problem po. Ayan. So, konti lang itong slide natin ngayon, guys. Pero may isang slide na madaming question. Data interpretation, meron tayo dito. Letter B daw, sabi ni Ma'am Aya. Okay, yan na. Malapit na, guys. Yes, data interpretation. Under analytical yun, guys, no? Yung data interpretation. So, hindi yan nawawala, guys, sa CSE. Yan, antay lang tayo konti, guys. Para makahabol naman yung mga iba. Ayan na, 50 viewers na tayo. So, hello po sa mga viewers natin ngayon. Welcome po sa ating free live lecture. I think pang ano na to, no? Refresher number 11 nata tayo or 12. 12 ata. But wala masyadong clerical o filing sa reviewer nyo po. Ang clerical po kasi common sense na lang din kasi yun, eh. Yung mga i-arrange mo lang yung mga words, letters, ganun. So, madali lang ang clerical kasi. Pero naglalagay ako minsan, guys. Ayan, so start na natin to. So, 72 divided by, may parenthesis, 6 minus 2 times 5 plus 18 minus 3 squared. Ayan. So, para mas ma-solve natin to or para mas madali yung pag-solve natin, i-rewrite lang natin siya na nakasolve na yung naka-parenthesis and exponent. So, alam kasi natin, guys, sa order of operation natin na PEMDAS, ayan. So, mauuna itong parenthesis and exponent. Okay? Yung multiplication, division, interchangeable yan. From left to right lang tayo mag-solve. Pati yung ano, guys, yung addition and subtraction. Kahit anong mauna dyan. Okay, so i-rewrite lang natin to, guys. 72 divided by, dapat nasagutan na natin yung nasa loob ng parenthesis, no? So, 6 minus 2, that is 4 times 5
plus 18. And then itong 3 squared guys, that is 3 times 3 or minus 9. Ayan. So yung pag-solve natin dito guys, from left to right. Yun lang naman yung importante yung maalala From left to right yung pag-solve nyo. So 72 divided by 4, ilan yan? 18 ba? 18 nata no? 18 times 5. Ayan, rinere-write lang natin guys para malaman nyo yung pagkakasunod. And then from left to right ulit guys, 18 times 5, ilan yan? 90, tama? So kung 90 na yan, plus 18 minus 9, ayan, kahit sino namang mauna guys, either addition or subtraction, pareho lang naman yan. 'Di ba? So 90 plus 18 minus 9, parang 90 plus 9 na lang yan. So 99. Ayan. So kaya nang mabilisan to guys pag kabisado nyo talaga yung yung basic operations. Okay na guys, letter B tayo. Okay, next na tayo guys, no? So medyo konti pa lang kasi tayo ngayon. Pero okay lang. Tuloy pa rin natin. Ayan, which agency monitors earthquakes and volcanic eruptions? A. Pag-asa, B. PVOLC, C. DOST, D. NDRRMC. Ayan, so anong sagot natin dyan guys? Ayan, so puro B naman yung nakikita ko. Okay, so sagutan na natin to. Ang tamang sagot is letter B, PVOLC. Okay? Ayan. Ayan, tama si Ma'am Abigail. And halos lahat naman tama. Okay, next na tayo. Ayan, ito yung sinasabi ko guys. Medyo maliit nga lang, no? Hindi na nakikita ng mabuti. Sige, itutok ko para makita nyo. Data interpretation kasi to guys, kaso medyo maliit na, no? Dapat pala inisa-isa ko lang. Ayan yung guys, yung bar graph natin. Number of students in different courses in 5 colleges. So, meron tayong 5 colleges. Carry lang yung kanina, basa naman. Anyway, okay lang yon. Sige, balik natin. Ayan. Meron tayong 5 colleges, A, B, C, D, and E. Okay? And meron tayo ditong, yan. So, number of students ito, no? Itong value dito. Number of students. And then, meron din tayong mga subjects ba to? Mga to? Engineering, management, science, commerce, and arts. Okay, so sagutan natin yung first question. How many engineering students are there in college? Okay, so makikita nyo guys, itong engineering, siya yung pinaka-dark na color, no? So sunod-sunod naman yan. Engineering yung pinakauna, sumunod yung management, science, commerce, and yung arts. Ayan, so sunod-sunod siya guys. So, engineering yung tinatanong, yung pinaka-dark na color sa bar graph natin. How many engineering students are there in College B? So, dito tayo mag-base. College B. Ilan ba to? Itong pinakamatangkad na graph natin. Ayan. So, may mga nagsasagot, letter D daw. Yan. So, makikita nyo kasi guys, i-zoom ko lang, no? Tignan natin kung pwedeng i-zoom. Makikita nyo kasi, nasa gitna siya ng 160 and 140. Ayan. So, ano bang nasa gitna ng 140 and 160? That is 150. Ayan. So, letter D yung sagot natin. Ayan. So, number 2 tayo. Which college has the highest number of management students? So, management guys, yung pangalawa, no? Yan. Yung pangalawa dito. Yung medyo may pagka-stripe siya. Hindi kasi kita masyado, no? Yan. So, saan dyan yung, may highest number of management students? Yan, letter C daw. Ayan. So, obvious naman, no? Ito. Pinakamatangkad siya dito sa graph natin sa college C. Okay? So, college C yung sagot.
Ayan. So number 3, what is the total number of science students in the colleges? So titignan natin guys, yung science dito is yung pangatlong bar natin. Or itong medyo walang shade na na part or na bar. Ayan. So kailangan lang natin silang i-total, no? Kasi in all colleges sabi niya eh. So sa una, tignan natin na mabuti, no, baka magkamali tayo. Sa una guys, 80 yung value ng bar natin, no? Or science bar, 80. Ayan. Sa pangalawa naman, ilan yan? Nasa gitna ng 180. So 90. Sa pangatlo, nasa gitna naman siya ng 120 and 100. So 110. Pang-apat naman, nasa 120 siya. Ayan, ito yung tinitignan natin guys, yung pangatlo sa bar natin. Ayan, so yung E naman, college E, ilan yung value niyan? 100. Ayan, so i-total lang natin to. So i-add natin dito, 100 plus 120 plus 110 plus 90 plus 80. Ayan, add natin. So 0 lahat. 2 plus 1, that is 3, plus 9, that is 12, plus 8, 20, no? Ayan. 2 plus 1 plus 1 plus 1, that is 5. So 500 guys. So letter B. Nasundan ba? Ayan. So burahin lang natin tong solution natin kasi may susolve pa tayong dalawang number. Ayan. So 397 viewers na pala tayo guys. Hello. Yan, sa mga bagong dating, hello po. Okay, so number 4 question. In which college is the difference between the number of engineering and arts, students the greatest? Ayan. So, yung engineering guys, siya yung pinakaunang bar or yung pinaka-dark, no, sa kanila. And yung naman, so ano yung isa? Arts naman, siya yung pinakadulo. Okay? Siya yung pinakauna and pinakadulo. So, kailangan natin makita yung pinakamalaking difference sa kanila, kung anong college yun. Okay. So, kunin natin yung difference per college, no? So, sa A kasi, 120 si engineering, 40 lang si arts. Okay? So, 120 minus 40, 80 yung difference nila sa college A. Sa college B naman, si engineering nasa gitna ng 160 and 140. So 150 siya. 150 minus natin kay arts na anong value ni arts? 50, no? So 100 yung gap nila dito sa college B. Ayan. Naka-save ba to, sir? Yes po, ipopost ko mamaya sa red app natin. Sa pangatlong college naman guys, si engineering is 100 lang. Si arts naman is 60. So 40 lang yung gap nila. Ayan. So kailangan nating malaman yung pinakamataas na gap, no? So sa college D naman guys, 140 and 120 nasa gitna. So 130. I-minus natin dito sa 60 and 80. So 70. So 130 minus 70, ilan yun? 60. Ayan. And then, itong college E naman, ang taas na engineering, 160 yung value niya. And itong arts naman is nasa around 50 lang. Okay? So 110 yung gap niyan. So ibig sabihin guys, ang pinakamalaking difference is nasa college E. Okay? So letter D yung sagot natin dyan. Ayan. What is the total number of students in college C? Ayan. So last number tayo. So college C, andito siya. Burahin lang natin to. Ito yung college C, no? Ayan. So i-total lang daw natin yan. So may 5 subject, di ba? Sa engineering, ang value niya is 100. Sa management, ang value niya is 140. So next subject naman, science, 110, no? Sa commerce naman, ilan yan? 90. And arts is 60. Ayan. Then i-total lang natin. So 0 yan.
4 plus 1, that is 5 plus 9, 14 plus 6, so 20. Ayan, parang 500 na naman, no? 500 na naman. So, letter C. Okay ba guys? Itong data interpretation natin. So, pinaghalo-halo lang kasi natin, no? Ayan. So, malinaw naman, no? Gets ba lahat, guys? So, next time siguro, isa-isahin natin. May ganyan po ba talaga? Sir, meron po. Hindi po nawawala yan, data interpretation. Yan po yung pinakaunang lumalabas sa mga analytical eh. Yung may mga graph siya. Ayan. Number 4, kuya, pakiulit. In which college is the difference between the number of engineering and arts students the greatest? So, ang tinatanong kasi guys, saan daw yung college na mas malaki yung gap or mas malaki yung difference ni engineering and tsaka ni art? Okay? Kaya inisa-isa natin yung difference ng mga colleges. And yung E, yung nakuha natin, yung pinakamalaking difference. Mapapansin mo naman dito guys, oh, ang taas ni engineering, ang baba ni arts. 'Di ba? Kaya ang sagot diyan is, yun nga. Ayan, tanggalin natin to para makita nyo yung arts. Ayan si arts guys, oh, yung pinakadulo. Kaya college E yung sagot. Sir, upload mo po ba to sa RedUp? Yes po, upload ko po. Maraming graph ang lumabas previous exam. Ayan, no? So, again, next na tayo. Ayan. Ayusin lang natin. Choose the grammatically correct sentence. Yan. Sagutan nyo, guys. Isisend ko ito sa GC natin, guys, ha. Itong file isisend ko sa GC natin. Ayan. Sige, bilisan natin magsagot, guys, kasi medyo gabi na. So, ang mali dito, guys, or ang tama, kako pala, everybody kasi yung ano, no, subject. So, pag everybody, guys, singular siya. Okay? So, has dapat. Tama tong has, guys. Letter B yung sagot. Okay? Sige, next tayo. Ayan. So, meron tayong age problem dito na nasingit, no? So, basic problem lang to. A father is 4 times as old as his son. 10 years ago, he was 6 times as old as his son. How old is the son now? Ayan. So, sa mga gustong mag-join sa GC natin, guys, puntahan nyo lang yung blue app natin. Andun nakapin yung link ng GC natin. Kuya, request po next time, puro analytical and logical. Ayan. So, sige po, tignan natin. Kasi mix ako gumawa eh. Hindi kasi pwedeng mapag-iwanan yung ibang subject din. Solve ko pa, sir. Sige po, Ma'am Abigail. Go lang. Kuya, what time ka bukas magla-live? Di ko po alam eh. Pero around 9 po. Pansinin mo ako please. Ano po yun, ma'am? FB name. Sige. Andito po yung mga channel natin. Ayan. Sa blue app po, dyan po kayo magjo-join sa GC natin. Nakapin po yung post natin dyan. And sa red app naman, dyan po sinesend or ina-upload yung replay. Ayan. So, follow and subscribe po kayo dyan. Okay? So, marami na yung community natin, no? 700 plus nata tayo sa GC. So, may mga nagsisend din ng mga reviewers doon. Ayan. So, okay na. Kung hindi kayo maka-join, guys, i-PM nyo na lang ako sa blue app natin. Nagkaka-problema kasi yung mga iba, hindi nakaka-join sa GC eh. Ayan, so sagutan na natin to, no? Sana okay na yung nagpaantay kanina si ma'am. So, a father is 4 times as old as his son. So, una natin gagawin, mag-set tayo ng variables. Ayan, so halos paulit-ulit lang tong age problem. So, si father gawin natin siyang variable x, si son naman gawin natin siyang variable y. Ayan, kapag nakaset tayo kasi ng variable, guys, mas madali yung pagsosolve natin. Libre ba mga reviewers sa GC nyo? Yes po, libre lang. Hindi tayo nagpapabayad, guys. Ayan, so first condition, a father is 4 times as old as his son. Kung si father is variable x, 4 times daw yung age niya kay son niya. So 4
times y. Yan, first equation done. Okay? So, next condition. 10 years ago. Ayan, pag nakita kayo ng ago, ibig sabihin nasa past kayo. Ayan, so aatras kayo no, ng 10. Aatras kayo ng 10 years. So, lahat ng variables nyo aatras ng 10 years. Okay? So, si x magiging x minus 10 na. Ayan. He was 6 times. Ayan, 6 times daw kay y. And si y naman magiging y minus 10. Second equation done. Ayan na. Plug in na lang. Kung nasundan mo yung paggawa ng equation, okay ka na. Kaya mo nang sagutan to. Yan, sa mga gustong mag-join sa GC natin, guys, punta kayo sa Blue App natin. Andoon yung link. Nakapin yung GC natin doon. Pero kung di kayo maka-join sa link, PM nyo na lang ako sa Blue App. Meron po kayong YT. Meron po. Ayan. Diyan ko po sinasend yung replay natin sa Red App. Sa Blue App naman, sa GC natin, sinasend ko yung file. Okay na? Like, i-post nyo rin ba itong live nyo po? Yes po, yung replay na po. I-upload natin. Marami na tayong live, guys. Ina-upload natin sa Red App natin. Okay, so plug in lang naman to, no? Yung equation 1, i-plug in lang naman natin sa equation 2. Ayan. So, anong value ni x sa equation 1? Diba 4y? So, ilalagay lang natin siya dito sa x sa second equation. So, itong x sa second equation, magiging 4y na siya. Ayan. And minus 10 dito, kopyahin lang natin. Ayan. Equals, i-distribute na natin to since may parenthesis. 6 times y, that is 6y. 6 times negative 10. That is negative 60. Ayan na yung equation natin, guys. Iisa na lang yung variable. Diba? So, pagsamahin natin, guys, yung may mga variables and yung mga walang variables, ilipat naman natin sa kabilang side ng equation. So, lahat ng may variable y sa kanan, so 6y. Itong 4y, ilipat natin sa kanan, magiging minus. Yan, minus 4y na. Lahat ng constant, ilipat natin sa left side. So, itong negative 60, pag nilipat mo, magiging positive 60. Ayan, and may naiwan na negative 10. So, kopyahin lang natin. Okay? Ayan. So, isolve lang natin to. 6y minus 4y, that is 2y. 60 minus 10, that is, naku, wala pa ata yung sagot sa choices natin. Yan, 50. So, i-divide lang natin to both side ng 2. Ma-cancel tong 2y na lang yung matitira. So, wala sa choices, guys, yung sagot natin. Si San is siya si variable y. Ang tamang sagot, guys, is 25. Ayan. So, wala sa choices. Ilagay na lang natin dito. Diba? Ayan. So, at least kahit hindi ko nilagay sa choices, marami pa rin nakakuha. So, tama ni Ma'am Aya, ni Ma'am Abigail. Ayan. Diba? So, marami ring nanghula, no? May mga nagbigay ng letter na sagot kanina, eh. Okay, next na tayo, guys. Okay na dito? Di ko gets, kuya, pang civil exam lang po ba yan? Yes po. Actually, medyo madali pa tong age problem, guys, eh. Yung lumabas kasi nung last nung nag-exam ako nung March 8, 3 tao pa yung given. Pero nakuha pa rin natin yan. Hindi tayo nagkamali, guys, sa numerical ability nung nag-exam ako. Kaya 100% yung rating ko dyan. Okay, next na tayo, guys. Yung iba naman kasi, guys, nakakapasok naman sa GC. Di ko lang alam kung bakit yung iba expired na daw yung link. Ayan. So, idioms naman tayo. What does spill the beans mean? Give ka rin example to tao given. Sige po, next time kung maalala ko. Pero sa Red App natin, guys, maraming age problem doon.
Nasa difficult level na tayo eh. Kaya dadagdagan natin yun. Para ma-practice kayo. Ayan. So, sagot dito guys, letter B. Obvious naman, no? So, kapag idioms guys, hindi literal yung mga ano dyan, ha? Yung mga words dyan. Yan. Baka pag nakakita kayo ng beans, sabihin yung cook food. Mali yan. So, may ibang ibig sabihin yan pag idioms. Okay, next na tayo. Ayan. A number is increased by 25% and then decreased by 20%. The final result is 240. What was the original number? Guys, pag mga ganito, no, I suggest na i-memorize nyo na lang. On this specific ano lang, no, tanong, kapag nakakita kayo ng 25% na increase and sinundan ng 20% na decrease, automatic hindi magbabago yung number natin. Ayan, original number doesn't change. Ayan. Guys, hindi magbabago yan. Kahit testingin pa natin. Ayan. So, sagot dapat dito guys, kung 240 yung result, 240 rin yung original number. Kasi hindi nga tayo magbabago eh. Testingin natin ha. Ayan. So, 240, iangat natin siya ng 25%. Yan, so i-multiply natin, wait lang. Kapag inaangat mo kasi ng 25%, 'di ba? 1.25 yung i-multiply mo. Pa-check nga sir, messenger mo mamaya po. Pagkatapos ng live. Nag-auto log out kami. Eh yung mga kasali ba doon? Kasali na dati sa ano? Sa GC? Nag-auto log out kaming lahat. Di ko po alam eh. Hindi ko pa na-check. 1.25 po kasi nag-increase. So, idadagdag mo yung 25% sa 100%. Nag-update kasi si Messenger. Eh, lahat ba nawala sa GC, guys? Ang dami pa namang ano yun. Ang dami pa namang members na. Lahat ba kayo nawala sa GC natin? Hindi po, nag-log out lang sila. Yan, tignan ko na lang mamaya, no? Ayan. So, pag minultiply natin to, hindi ko na iisa-isain, no? Ang sagot dyan magiging 300. Ayan. Itong 240 kapag umangat ng 25% magiging 300. Ayan. And itong 300 kapag binabaan natin, nagbaba naman tayo, nag-decrease naman tayo ng 20%, ibig sabihin 0.8 na lang. Kasi nag-minus ka ng 20% sa 100% eh, kaya 80% na lang. So babalik yan sa 240. Kahit anong number gamitin nyo guys, itry nyo. Kahit yung 100, i-increase nyo ng 25%, i-decrease nyo ng 20%, babalik sa original number. Kaya sagot natin dito is 240. Kumusta FB nyo? Nagbubulok-bulok na ba si si Meta? Kung nag-log out, nag-auto log out yun, di ko lang alam kung may natira pa sa GC. Nag-log out lahat, sir. Tignan ko na lang mamaya guys, no? Kung naubos na kayo sa GC. Pero ang daming members nun guys. 700 plus ata kayo dun. Ayan, sa mga nagpapa-add, na lang, punta kayo sa blue app natin. Nakapin yung dun eh, yung link ng community natin. Tignan nyo na lang. Wala na daw messenger. Down pala yung messenger. Tambay muna kayo sa sa dito, sa TikTok. Or sa Red App guys, pwede rin doon. Ayan yan yung mga channel natin Ayan. So, i-upload ko guys sa Red App itong itong replay natin. Okay? So, balik tayo guys. Opposite. So, dapat alam niyo yung opposite ng expand, no? Ano ba yung expand? Ayan. So, nag-expand or nag-i-stretch, di ba?
So, ang opposite niya, nagko-contract. Okay? Ayan. So, bonus lang naman to guys. Madali lang. Nawala daw FB. Down lang siguro. Ayusin ni Meta yan. Ayan. Nag-expand, lumalaki. Okay rin. A bag contains 5 red, 4 blue, and 3 green balls. What is the probability of drawing a blue or green balls? Kung 0.2 need mo pa i-minus sa 300 ang result unlike 0.8 na matic. Yes po, kapag 0.8 kasi matic na yon. Dapat puro matic ka na lang, hindi yung pa chop-chop ka pa na mag-solve. Mahirapan ka dun. Di na rin ma-install sa Play Store. Antayin nyo na lang guys. Blue or green? Opo, blue or green. Ayan, so kung meron tayong bag dito, ayan, let's say bag ito, no? May lamang mga balls. Parang na-explain ko na dati to ah. So may blue balls, may red balls pala. 5 red, 4 blue, 3 green. Ayan. So ang formula ng probability kasi guys, that is favorable outcome over total possible outcome. Since ang tinatanong dito is ang kailangan mong mabunot, syempre kapag bumunot ka sa bag, may isang color, di ba? Either blue or green daw yung kailangan. Okay? So bibilangin mo lang naman guys kung ilan yung bilang ni blue and ni green. Di ba? So si blue guys is 4, si green is 3. So i-add mo lang. So 4 plus 3 is 7, yun na yung numerator mo. Over sa total numbers nung balls na nasa loob ng bag, i-add mo lang silang lahat, 5 plus 4 plus 3, that is 12. Yan. So yung numerator, yun yung favorable outcome, yung blue and green na balls. Gets ba guys? So letter E. Either yan guys ah. Either blue or green. Ayan. Paano nakuha yung 7? Yung bilang po ng blue and green. Inad lang po natin. Ayan. Paulit daw. Sige. Diba meron tayong bag dito? Yung bag daw may laman na balls, no? So may kulay red, may kulay blue, may kulay green. Ayan. Given naman. And then, ano daw yung probability na kapag bumunot ka, is yung mabunot mo is blue or green. Okay, so ang kailangan mo lang iwasan dito is yung red, di ba? So ano yung probability nun? Siyempre yung mga kailangan mo mabunot, siya yung nasa numerator or yung nasa taas, so 7 sila. 4 blue plus 3 green, so 7. Over mo lang dun sa total na pinagbubunutan mo, which is 12. So 7 over 12. Okay na guys? Ayan, okay na daw. Ayan, letter series. So, di ko pa nasasagutan to actually. Tignan natin kung kaya nating sagutan. ADHMS. Ayan. So, anong makikita nating pattern kaya? What if one color lang? Eh di one color lang. Kung anong bilang ng color, yun lang yung ilagay mo sa numerator mo. Okay, so may mga nagsasagot. Letter C daw. Pattern yan by 4. Tignan natin. So, A, B, C, bago naging D. Ayan. D, E, F, G, bago naging H. H, I, J, K, L, bago naging M. So, obvious na yung pattern guys na lumalaki ng lumalaki. So, tuloy-tuloy na lang natin. M, N, O, P, Q, R. Ayan. So, dapat guys, 6 na yung letters na nandito, no? Yung malalagtawan niya. Ayan. So, S, T, U, V, W, X, Y. And dapat guys, Z na yung sumunod. Gets ba? Yan, no? 2, 3, 4, 5, 6. Hello sa 1.2k na viewers natin. Ayan, down daw ang messenger.
Guys, sa mga gustong mag-follow sa akin, doon ko i-send yung ano natin, no? Yung file natin dito. Join kayo sa GC natin. Pero parang down naman daw ang Messenger. Yan, ito yung mga channel natin, guys. Ayan. Isi-send ko dyan yung mga ano natin, yung file and yung replay sa Red App naman natin yung isi-send. Okay. So, tambay muna kayo dito habang down si Messenger. What does under the weather mean? Ayan. So, lahat naman tamang sagot, no? So, letter B. Feeling ill. So, idioms kasi itong mga to, guys. Huwag nyong, ililiteral. Ayan. Hindi pa ba okay yung blue up natin? So, gen info naman tayo, guys, oh. The Philippines is composed of how many major island groups? Ayan, madami bang idioms? Madami po eh. Nung nag-take ako, nahirapan ako sa mga idioms eh. Hindi ko talaga kabisado yung mga yon. Ayan, so 3 islands, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, so letter B. Hanep na messenger ko na hack ata, ganun din ba sa inyo? Lahat daw po. Down daw po ang system sa messenger. So next na tayo, guys. Saan po kayo nahirapan sa exam? Sa idioms po, sa mga idioms. Ako lang po yun pero baka yung iba medyo magagaling sa mga idioms eh. Pero sa numerical naman, doon naman tayo bumawi. Naka 100% naman tayo doon. Ayan, what does SALN stand for? Anong nangyayari sa FB? Ayan, so anong meaning ng SALN, guys? SALN. Ayan, so tandaan nyo na lang to, guys, Statement of assets, liabilities, and net worth. Letter A. Okay, next na tayo. The average of 8 numbers is 24. When one number is removed, the average of the remaining 7 numbers becomes 22. What number was removed? Kaya legit po pag walang answer, matic shade letter D or E. Depende po eh. Pero siguro chinecheck naman nilang mabuti yan. Depende po kung ano nakalagay sa E. Ano po apps gamit nyo sa tablet? Ano po? Notewise? Down daw, guys, ang FB and Messenger. Yan. So, tinatamad na ako mag-ano dito, guys. Maggawa ng long method. Shortcut na lang ituro ko dito. Pati daw IG. Shortcut na lang tayo, guys. Di na tayo gagawa ng algebraic solution. Mahaba kasi yan eh. Yan. So, ano nga ulit yung shortcut natin? Di ba tinuro ko na to dati? So, product ng first condition minus product of second condition is equal to the number removed. Ayan. So, sa una, yung average daw ng 8 numbers is 24. So, product. So, i-multiply lang natin 8 times 24. Ayan. Minus sa second condition, 7 na lang sila. And ang average daw is 22. So, 7 times 22. So, yun na. Solve nyo na yan, guys. Anong sagot natin? Sagot, guys. Sagot. 192 minus 154. Ayan, 192 daw minus 154. 38 ba? Ayan, tinatamad na ako mag-solve, guys. Kayo na lang mag-solve. Basta ituro ko na lang yung kung paano. Di ba? Para hindi magulo yung pagsulatan natin. Ay, 138 naman nasulat ko. Ayan, sorry po. Ayan, so next na tayo, guys.
Boys at the Backlogs. Coach ka pala sir, kasama si Teacher Gon. Kaya nga po kinuha ko ni Teacher Gon eh. Nagustuhan ata yung ano ko, yung rating ko na 100%. Meron na po kayong pang-record. Ito na po, yung kung ano po yung nakikita nyo sa cellphone, yun na po. Wala na akong ano ngayon eh. Wala nang background music para hindi i-block ni YouTube. But ang daming math, sir. Madami ba yung math? Ayan, next na tayo guys. Alam niyo naman na yung shortcut nito. Ito guys, no? So, tandaan nyo to. General info. Huwag niyong kakalimutan to ha. Tandaan nyo kaya kayo nakahiga ngayon. Wala kayong pasok. Dahil Independence Day. June 12 ngayon guys. O, now yan. Tama. Ngayon to guys. Ngayon to. June 12. Yan. 1898 nung nag-declare si Aguinaldo ng independence, no? Sa Kawit, Cavite. So, letter C. Yan, sinakto ko talaga. Actually, may video nga ako dyan kanina eh. Ginawan ko ng video to. Alam nyo ba kung paano isolve kung anong araw itong June 12, 1898? Linggo yan guys, sinolve ko kanina yan. In-upload ko yung solution. Doomsday problem po, sir. Ayun, nanonood si sir. Diba napaka interesting nung mga pattern na yun. Angas yun, diba? Kahit anong year yun, kaya mong as long as alam mo yung kung anong araw yung doomsday nun. Okay, so yan, madami nga tayong numerical guys. A rectangular box measures 12 cm, 8 cm, and 5 cm. What is its volume? Ayan, so pag sinabing volume kasi guys, 3D na yan, no? So yung normal na rectangle kasi ganyan lang. 'Di ba? Kapag 2D or ganyan lang, ano lang yan? Area lang yan. Okay? So kapag ginawa mo kasing 3D yan, ayan, magiging box na siya. Yan na yung idea dun sa volume naman. Kung ilan yung kaya niyang laman. Ayan. So, ganyan yung volume, no? So, dapat alam nyo din yung concept niyan. So, ang formula niyan, guys, yung length niya, yung width niya, and meron pa siyang height. Or kung given naman yung tatlong given or tatlong value, i-multiply nyo lang silang lahat. Okay? So, side cube kasi ito eh. Pag mga volume kasi, naka-cubic ka eh. Or tatlong value yung kailangan mo. So, 12 times 8 times 5. Ganyan lang. Anong sagot dito, guys? Kaya na sumagot, guys. Di na gumagana yung utak natin eh. 12 times 5, 60 times 8. Ayun. 6 times 8, 48. So, 480. So, pag guys, volume, cube yan, no? Cube kapag volume. Kapag area kasi, squared lang. Sino di gumagana FB at Messenger? Lahat ata tayo, guys. Down lahat yan. Pag may exam ba ng CS bossing, okay lang ba may calculator? Hindi po pwede. Formula ng volume, guys, ibig sabihin tatlong sides minumultiply mo. Kung square yan, side cube. Kung rectangle or kung ano man. Pero 3D yun, guys, ha. Ayan. So, hello sa mga viewers natin, 940 viewers. Yan, so verbal naman, choose the opposite of optimistic. Puro sira ang messenger na nakikita ko dito. Post mo ba sa red up to? Sir, yes po. Ilalagay ko sa red up. And yung mga channel natin, no? Down ba yung blue up natin? Sayang, dun ko pa naman sana ipopost itong itong file natin. Dun ko sana ilalagay. Pero tong replay, guys, ilalagay ko sa red up.
Yan, down nga lang talaga. Normal lang yan guys, babalik din yan mamaya. Hindi naman papayag si Mark Zuckerberg na wala siyang kita. Yan, so optimistic guys, ibig sabihin positive ka. Okay? So pag positive yan, opposite ng positive, negative. So pessimistic. Naka-under maintenance lang. Thank you po, Ginjiner. Yan, so hayaan nyo na guys. Antayin nyo na lang na gumana ulit. Which sentence is correct? Ayan. Neither of the answers are correct. Neither of the answers is correct. Pag mga ganito guys, tignan nyo lang yung Naku, bakit nang ganito? Ano nangyari? Nasira ata si Messenger. Pati ba naman itong pagsulatan ko? Nadamay pa. Ayan. Dapat keyword na lang yung tinitignan nyo dito guys. Yan, so letter B daw. Meron ding letter C, word daw. Ayan. Meron ding letter A. So anong palatandaan nyo dito guys? Sabi pag uninstall daw Messenger, di na makikita. Pati Gcash daw, wala na. Yan, kapag nakita kayo guys ng neither guys, no? 'Di ba? Merong neither nor ganon. Pero kapag wala siyang nor, wala siyang ka-partner, single siya. Kaya nga single siya eh. Singular kasi walang nor. 'Di ba? Wala siyang ka-partner na nor. So, is dapat. Ayan oh. Letter B. Singular. Okay na? Pero kapag minor naman, titignan mo naman yung pinakamalapit na subject. Yan, wala daw lahat. IG, FB, MES. Answer is plural. Hindi po. Singular po. Paldo mga naka-live ngayon, daming viewers. Medyo po, 1K viewers tayo ngayon eh. Hello po sa 1K na viewers natin. Ayan, TikTok muna kayo guys, tambay muna kayo sa akin. Para hindi kayo mainip mag-antay kay Mark Zuckerberg. Ayan, puro Messenger naman yung comment guys, wala natang nagsasagot. An item was sold for 2,400 at a 20% profit. What was the cost price? Ayan, cost price or yung original cost. Yan, neither is singular. Tama po. Kapag neither lang, walang nor, singular yan. Ano sagot natin dito guys? Yan, 20% profit guys. Kumita siya ng 20%. Ibig sabihin, yung original item niya, binenta niya ng mas mahal. Binenta niya ng 20%. Di ba? So kung N yung original cost ng item niya, binenta niya yan ng 120% or 1.2 kapag ginawang decimal. 'Di ba? Kumita siya ng 20%. And binenta niya sa halagang 2,400. So anong sagot natin dito? Anong value ng N? Ayan. So para ma-isolate tong N guys, i-divide lang natin ng 1.2 both side. Ayan. So N na lang matitira. Ma-cancel yan. So, divide nyo na to guys. Ayan. Kahit di nyo napansinin tong lahat ng value. Kahit pansinin nyo lang yung mga whole numbers. Kahit ganyan lang kayo mag-divide guys, oh. Takpan nyo yung mga 0. Diba? 24 divided by 12. 2. O, makita mo may 2 dyan. Tapos 0 na lahat. Dinagdag lang yung mga zeros dun. E di 2,000 yan. Dapat marunong kayo ng mga technique na ganun guys. Hindi yung minumultiply, dinidivide nyo pa yung napakahaba. Yung 1.2 guys, di ba nagka-profit siya ng 20%. Ibig sabihin, nag-increase siya sa original cost niya na 100%, di ba? So kung 100% yung original cost, since nagka-profit siya ng 20%, nagdagdag siya dito ng 20%. Kaya naging
120%. And yung 120% kapag ginawa nating decimal, that is 1.2. Nag-move lang ng 2 beses, oh. Gets ba, guys? Ayan. So, next na tayo. Okay na? Hello sa 1.4 na viewers natin. 1.4K. Paano kung 50%? Eh, 1.5. Yes, 1.5 kapag 50%. As long as increase, no? Kapag nag-increase. Bakit naging 12? Ano pong 12? Itong 1.2. Yung pinandivide po kasi natin, di ba? 2,400 divided by 1.2. Napakalaking number. Di ba? Mahirapan tayo. Para mas madali, tignan mo na lang yung mga whole numbers. Yung hindi zero na number. Yan, no? 24 divided by 12. 2. Saan ba yung may 2 dyan? 2 lang ang ano. Di ba 2,000? Hindi decrease, boss. Kapag decrease, magma-minus ka sa ano, sa 100. Yan. So kung sakaling decrease yan, sabihin na natin na nalugi siya ng 20%, edi mag-minus tayo ng 20 dito. 80% lang kung sakali. Pag 25%, 1.25 ba? Yes po. Ganun lang naman yung idea ng ano increase and decrease. Hindi mo kailangang chop-chopin or kung ano man. Pwede mong idiretso. Okay na, no? Yan. Sa mga hindi pa naka-follow and naka-subscribe sa atin, andito po yung mga channel natin. So, dyan ko po i-send yung mga file and replay. Saan galing yung 100%? Siyempre po yung original cost ng item yon. Kapag 25 naman, edi 1.25. Araw-araw po kayo nagla-live? Yes po. Okay na, next na daw. Ayan, shortcut na naman tayo dito guys, ratio. May shortcut na naman. Sulat na natin kaagad. May nagte-text naman sa ano guys, may nagchat-chat naman sa GC natin. Professional po ba to kuya? Yes po. Anong shortcut nito guys? May shortcut to. Ratio problem. Ayan, letter B daw, 81. Para saan po tong exam? CSE professional po. What time po live nyo? Mga 9 po, ganun. Anong passing rate sa prof? 80% po. Prof po. Pero pwede rin kayo sa ano, sub-pro. Pwede rin tong mga to. Sa mga gustong mag-pad sa GC guys, parang hindi ko kayo ma-add ngayon kasi down yung ano. Down daw hindi ko pa nakikita eh. Down daw yung system, pero pwede kayong mag-join or mag-follow sa FB page natin. Ayan, or sa Blue App. So kapag ratio guys, ratio, problem, and given naman yung total number ng tao or whatsoever, 100, naku, nahulog pa. 144 yung total. So ang gagawin lang natin, i-divide lang natin yan sa sum ng ratio nila, which is 7 plus 9. So 16 yan, di ba? Ayan. So 144, i-divide natin yan ng 16. Ilan yan, guys? 9, di ba? Ayan. Yan. So, technique na naman sa pagdi-divide, guys, May kita nyo to. Kahit memorize nyo lang yung 9 times 6, alam nyo kasi na 54. 4 yung ending, kaya alam kong 9. Try nyo yung 8 times 6, kung 8 yan. 8 times 6, 48. Hindi naman 8 yan. Kung 7 naman, 7 times 6, 42. 2 dapat ending yan. 'Di ba? Yung mga ganong technique, guys. Nagets nyo ba ako? Ayan. So, itong 9, guys, yan yung ano niya. Kumbaga yan yung base na
ratio natin. Kapag 1 yung ratio at ratio 1, ang value niyan is 9. Diba? So itong 9 guys at ratio 1 pa lang yan. Ang tinatanong kasi how many are women? Yan. So ang ratio ni women guys, kung 7:9 yan, ito yung men, ito yung women. Ayan. So i-multiply mo lang. 9 times ito. 9 times 9. So that is 81. Letter B. Paano ulit nakuha yung 16? Dito po, inad lang po natin. 7 plus 9. Ayan, 63:81. Kung lalaki naman yung hinahanap, itong 7 naman yung i-multiply mo sa 9. Bring down 1, carry 1. Hindi ko lang yung sinasabi ni Kuya. Hindi mahirap mag-divide guys. Hindi ko nga dinivide na ng rekta ito eh. Tinignan ko lang yung ending. 144 divided by 16. Ang ending kasi is 4. Anong pwedeng i-multiply sa 16 ng ending is 4? 9 lang naman guys. 9 times 6. That is 54. Kung 8 yan or 7 yan or kung anong number yan, hindi 4 ang ending eh. Boss, may math pala sa civil service. Meron po, meron. Itawid kaya or Ilocano? Ilocano po. Gamit kayo calculator. Nako, hindi pwede yun. Okay na guys? Ayan. Analytical naman boss. May mga dumaan na analytical kanina. May data interpretation pa nga tayo kanina. Nako guys, last slide na pala tayo. Ayan. Last slide na pala guys. Medyo konti yung na-prepare natin ngayon. Wala pong calcu, hindi po pwede. Bawal ang calcu guys. Ayan, so last slide na guys, no? Sa mga nag-PPM guys, tignan ko mamaya. Replyan ko kayo after neto. Yan o, dito ko isi-send yung mga files natin. Pati yung replay guys sa red up ko isi-send. Yan, follow nyo po ako dyan. Dyan ko po isi-send ditong file natin. Mixture problem, wala tayong na-prepare na mixture problem guys eh. Actually, konti lang talaga itong na-prepare ko ngayon kasi may ginawa ko kanina eh. Medyo busy din kasi. Pero dati-dati nung hindi tayo busy, nung una, nakaka 40 slides tayo. Ayan, so tignan natin ng anong sagot dito. 2, naging 6. So, pag nag-i-increase guys, una yung titignan yung difference nila. Kung ano yung gap nila. So, makita naman natin that is 4, no? And then, kuha tayo ng pattern, guys, kung ano makita natin. 6 naging 12, ang difference niya is 6. 12 naging 20, ang difference niya is 8. So, dyan pa lang, guys, may pattern ka na. Diba? Dyan pa lang may pattern ka na. So, this is 10 and this is 12. So, dapat, guys, ang susunod dito, ang difference niya is 14. Okay? So, i-add mo lang itong last number dito, guys. 42 plus 14. That is 56 or letter C. Ayan. So, hello po sa 1.3K na viewers natin. Pasensya na, guys. Last slide na kasi to. Medyo konti yung na-prepare natin ngayon. Ayan. Anong oras nag-start live mo? 9 po. Patingin daw yung mga ibang slides. Ayan no, yan yung mga natapos natin. Ayan, isi-send ko naman to guys. Isi-send ko itong file natin sa blue app natin. May GC kasi tayo eh, kaso down daw yung messenger. Ayan. Daming shortcut na ito guys. Ayan, sa mga nag-screenshot.
Yan, no, may probability pa tayo kanina. Yes po, free lang po. Number series, hindi naman masyado guys. Hindi naman masyado mahirap yan. Ayan. So, screenshot nyo na lang kung hindi kayo maka-join sa GC. Pero join kayo sa GC natin guys ha. Mamaya pag okay na. Ito, sa blue up natin, andun sa pin post natin yung yung link ng GC natin. Kung hindi kayo makasali ngayon kasi down daw yung messenger. So, check nyo na lang guys itong red up natin or kapag okay na, check nyo itong blue up natin. Ayan. Okay na guys? Yan, message nyo ako sa blue up guys kung hindi nyo makita yung nakapin na post natin. May link kasi doon guys eh. May link tayo ng GC doon sa pinned post natin. Tignan nyo na lang. Ayan. So yun lang muna guys no. So tapos na muna natin tong Sa mga nag-screenshot guys. Yan, pabalik daw eh. Magkano? Hindi po ako nagpapabayad sir. Libre lang po itong mga reviewers natin. Pati nga po itong lecture natin, libre lang. Yan. Yan, may data interpretation tayo kanina guys, oh. May 5 problem din to. Ilang items po sa CSE? 170 items po. Yan. So, salamat po sa mga nanood. Pwede ba focus lang sa isang topic sa sunod na live mo, ya? Mix po ako maggawa ng Para hindi rin boring. Pangit naman kapag puro isang subject, puro gen info, puro mathematics. Ayan. Siguro damihan na lang natin yung numerical, guys. So marami nahihirapan sa numerical eh. Balik mo sandali kuya. Saan po part? Yan, each problem. Baka meron ka na neto. Kung gusto niyo naman guys ng series sa age problem, meron sa red up ko. Nasa difficult level na yung videos ko doon eh. Sa unahan po. Saan yung unahan? Ito. Kuya more sa math. Ayan. Sige, damihan ko later. Yan. Medyo sanay kasi natin tong math. 40 din natin to. 100% tayo guys sa numerical ability. Every night ka po ba nagla-live? Yes po. Bukas po kung may time pa. Kasi may tuturuan po kasi ako bukas eh. May lecture ako bukas sa sa isang review center. Pabalik po sa my graph. Di ko po alam kung maka-live ako bukas. Kasi may schedule po ako. Next po niyan. Ayan oh. Guys, isi-send ko na lang itong file. Sali na lang kayo sa GC natin. Ayan oh. Para doon ko ma-send tong file. Sinasend ko to always kapag pagkatapos ng ng live. Saan po review center nyo? Nagtuturo ko ngayon guys kaya kay Sir Gon. Teacher Gon kung kilala nyo. Isa ako sa coaches doon. Yan, thank you po sa mga nanood. Ayan, so yan lang naman yung ngayon. Konti lang. Yes po, member po ako ni Sir Gon. Ayun, makikita mo po ako bukas. Nag-start na ba kayo sir o mag-start pa lang ng review? May dalawang in-over kasi si Teacher Gon guys, yung ang alam ko may bago yung 499 ata, yung puro math lang. Parang ako lang ata yung magko-coach doon. Yung purong mathematics.
Ayan, so yun lang guys, no? Saan yung review center nyo? Nagtuturo po ako sa ano guys, sa kay Teacher Gon. So, analytical and numerical yung tinuturo ko. Pero yung numerical guys, may bago kasi siyang offer. Hindi pa nag-i-start. Yan, bagong post niya. Yun, isa ako sa ano dun. Parang ako lang ata yung ano dun eh. Tututok dun sa numerical. Yun guys, no? Salamat sa panonood. So, doon na lang muna tayo. Ayan. So, bukas na lang ulit kung may time pa ako after ng klase ko. Yan. Salamat po sa panonood. Thank you, thank you. Saan po pwede manood kay my Teacher Gon? Kay Teacher Gon kasi guys, may bayad na yun eh. Hindi tulad dito na free lang. Ayan. So, titignan natin kung maka-free live lecture pa tayo ng tuloy-tuloy. So, yun lang guys. Salamat sa panonood and live na ako.